Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Heto na nga ang pinakahihintay ng taong bayan na ilabas ni Vice President Inday Sara Duterte ang pulburong video ni Kuting ng Norte at ang kanyang asawa na si Liza Tanas Ahas Mags sa loob ng Malacanang Palace. Hindi na nga pwede pang itanggi ng couples in crime na ito ang pagbubulgar na ito dahil nga umano ay si Inday Sara na nga ang naglabas na ito at tila ba kinumpirma din ng mga taong nasa loob ng Malacanang, lalong-lalo ng mga gwardya ng palasyo na lagi pa umanong kasama at nakikita ng kanilang mga inosenteng mata ang couples of crime habang sila ay nagsisesyon sa loob ng Malacanang Palace. Kinumpirma din na tuloy ang tandem ng mag-ama ang Duterte sa 2028 national and presidential election. Ngunit tila ba matagal pa nga na mangyari na itong Duterte tandem na ito dahil nga ilang taon pa tayo magtitiis sa administrasyon nitong Kuting na ito na tila ba walang kapag-asang umunlad ang ating bansa sa kanyang pamumuno sa ating bansa. Ano ba ang magagawa natin? Magtiis lang kahit na maghirap. Sana nga't kayanin nating mga taong bayan ang natitira pang taon na mamumuno itong Kuting na ito sa ating bansa. Good luck sa atin at pagpalain tayo ng may kapal nating Ama na nasa langit. Hindi nga rin napigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinain. Sabi nga ng isa, VP Inday Sara Duterte, ikaw ang pag-asa sa bayan na maahon sa kahirapan ng Pilipinas at mawala ang korupsyon. Yes, perfect combination. Masasamang tao, pugot ang ulo nyo. SMNI laban lang po para sa katotohanan at sa bayan Philippines. Gabayan kayong lahat ng Panginoon. God bless po. Wow, could be the best Duterte and Duterte. For sure makakahabol tayo sa Singapore. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating bansang pinakamamahal na bansang Pilipinas. Tandem sa 2028, sinagot ni VP Sara. Headline. Pagbalik ni dating Congressman Arnie Teves sa Pilipinas na naaresto sa Timor-Leste, ikinakasana ngayon. Headline. Armed Forces of the Philippines nakahanda na para sa darating na Balikatan Exercise 2024. Sa international news, kawalan ng akses sa malinis na tubig, isa sa nagpapalala ng kaguluhan sa mundo ayon sa United Nations. Headline. Sa ating balitang sports, MOA Arena o Araneta Coliseum pinagpipili ang venue ng FIP V2025. At sa ating showbiz news, Dubai leg ng pagtatag tour ng SV19 tuloy na. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang tanghali Pilipinas, araw po ngayon ng Biyernes ang ating petsa 22, ika-22 sa buwan ng Marso taong 2024. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita. Ako si Tony Cueva. At ako naman po si Val Divina Gracia. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa detalye ng ating mga balita, hinihikayat ng Cebu Pacific ang mga nagpaplanong magbakasyon ngayong summer season na maaari pa ring ma-avail ang kanilang pinakamurang ticket. Ang tinutukoy na ticket ay ang 199 pesos one-way base fare, mapa domestic o international man ang destination dahil magtatagal pa ito hanggang Marso 31. Nilinaw lang ng Cebu Pacific na sa naturang promo ay hindi pa kasali dito ang iba pang bayarin at surcharges. Samantala ang travel period ng promoversary seat sale na ito ay sa Abril 1
hanggang sa Setyembre 30 ng kasalukuyang taon. Sunshine News Blast. Lingguhang 125 piso na diskwento para sa senior citizen at PWD sa groceries at prime commodities. Aprobado na. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Bago pa matapos ang Marso, mas mataas na lingguhang diskwento ang ipatutupad para sa mga senior citizen at mga taong may kapansanan sa pagbili ng groceries at iba pang prime commodities. Ito ay matapos pirmahan ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of Energy ang isang joint administrative order mula sa dating 65 pesos discount sa kada 1,300 pesos na pinamili, nasa 125 pesos na ang lingguhang diskwento para sa nasabing sektor. Ang 5% discount ay iba pa sa 20% discount na nakukuha ng mga senior citizen at PWD tuwing kumakain sa mga restaurant, pagpapagamot at sa iba pang serbisyo. The reason why 5% discount came about is because on certain items, certain products and commodities, there is not 20% senior citizen discount. The senior citizen discount of 20% is not applicable to all products. 125 pesos per week, tapos kailangan 4 na items dun sa listahan natin no, basic necessities and prime commodities. Tandaan din natin, ang applicable na discount yung for personal and exclusive use and enjoyment ng ating seniors. Kabilang sa mga may diskwento ay mga paunahing bilihin tulad ng bigas, mais, tinapay, isda, karne, manok, gulay, prutas, noodles, asukal at kape. Kasama rin dito ang mga manufactured goods tulad ng processed meat, sardinas at corned beef. Meron ding diskwento sa LPG, kerosene at mga kagamitan sa konstruksyon tulad ng semento, hollow blocks at plywood. Pwede ring ma-avail ang discount sa mga online purchases. For online purchases, pwede na. Kailangan i-honor na yung 5% special discount para sa online purchases. Wala yan sa nakaraang joint administrative order natin. This is in recognition of the current practice na bumibili naman talaga ang mga senior sa online. Para ma-avail ang 5% discount, magpakita lamang ng anumang balidong ID na may birth date at dalhin ang purchase booklet. Inaasahan na sa susunod na linggo ay may patutupad na ang mas mataas na diskwento para sa mga senior citizen at PWD. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Mga babaeng sundalo tampok rin sa culmination ng ika-100 at 27 anibersaryo ng Philippine Army. Si Paul Montebon sa detalye ng balita. Paul? Magandang tanghali. Bukod nga sa mga makabagong kagamitan ng Philippine Army, itinampok rin ang mga babaeng sundalo. Ipinakita rito ang kanilang mga kakayahan na gawin ang mga responsibilidad ng isang lalaking sundalo. Makikita sila na pinangungunahan ng ilang autonomous truck-mounted howitzer system o ATMOS, 155mm self-propelled guns at 120mm mounted mortar system, armored personal carriers ng Armored Division. Ayon sa Philippine Army, bahagi ito ng pagkilala sa kanilang kontribusyon sa katihan kasabay ng pagdiriwang ng International Women's Month ngayong buwan ng Marso. Opisyal na nagtapos ang pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Philippine Army sa pamagitan ng isang malaking pagtitipon ng iba't ibang unit ng pambansang katihan sa Camp O'Donnell, Capas, Tarlac. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Calorie leveling policy ipapatupad sa Quezon City. Permado na ni Mayor Belmonte. Si Jimmy Mendoza sa detalye ng balita. Jimmy? Yes, Tony, magandang tanghali siya. Ipapatupad na sa Quezon City matapos pirmahan ni Mayor Joy Belmonte ang calorie leveling policy sa lungsod ng Quezon dahil itong mas gawing healthy living at makaiwas sa mga non-communicable disease ang QDSM. Ayon kay Belmonte, binubuo ng ang implementation rule and regulation o IRR at ng ordinansa at matapos itong maprobahan ng may 1-year grace period para bago ito tuluyang ipatupad sa Quezon City. Magbibigay ito ng mandato sa mga restaurant at iba pang food business sa
sa Quezon City na ilagay ang calorie count ng kanilang mga binibentang pagkain. Hilinaw din ng alkalde na hindi sakop ng policy mga maliliit na negosyante, ambulant, vendor at mga karinderya sa lungsod ng Quezon. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Jimmy Mendoza, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Inaasahang makukumpleto ang konstruksyon ng Kaliwa Dam bago pa matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, kasalukuyan nasa 30% na ito sa kabila ng nararanasan delays sa nakalipas ng mga taon. Sakaling makumpleto na ay inaasahang magiging solusyon na ito sa tumataas na demand ng tubig sa Metro Manila, Rizal at Quezon. Tinatayan nasa 17.46 million na mga tao, nasa 3.49 million na kabayan makakabenepisyo sa Kaliwa Dam. Sunshine News Blast. DZAR Sunshine Radio. Report. Pagbabalik ni Tevez sa Pilipinas na naaresto sa Timor-Leste ikinakasana. Balita mula kay Jun Samson. Jun. Mauni kinumpirma ng Department of Justice na pinoproseso na ng National Central Bureau ng Timor-Leste deportation proceeding para maibalik sa Pilipinas si dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Tevez Jr. Ito'y matapos siyang naaresto sa Dili, East Timor alas 4 kahapon ng hapon habang naglalaro ng golf sa Top Golf Driving Range and Bar. Inaresto si Tevez sa pagtutulungan ng International Police, National Central Bureau at East Timor Police. Magugunitang si Tevez ay naharap sa kasong multiple murder kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at 5 iba pa noong March 2023 kaya nailista siya sa red notice ng Interpol. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Jun Samson, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, COMELEC, pag-aaralang mabuti ang resolution of both houses number 7 para sa economic chacha. Si Margaret Gonzalez sa detalye ng balita. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ang resolution of both houses or RBH 7 sa Kamara. Una nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na economic provisions lang ang pakay nila sa RBH 7 at hindi politika. May mga espekulasyon na ang berasyon ng Kamara para mabago ang economic provision ay posibleng maisumite sa COMELEC na hindi dumadaan sa Senado. Ang COMELEC, aminado na hindi madali sa bahagi nila sakaling dumating ang panahon na maisusumiti nga sa kanila ang resolusyon. Ang kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, matinding pag-aaral ang gagawin ng komisyon kapag natanggap nila ang resolusyon ng Kamara. Support naman ng COMELEC kung paparisip sa atin yan. Tatanggapin po namin, pero matindi po namin pag-aaralan kung ano ang dapat na kilos o aksyon ng commissioner elections sapagkat wala po itong president Wala kaming basihan ng mga nakaraan sapagkat first time po kung sakasakali yung mangyayari ito na may ipapareceive sa COMELEC na isang resolusyon patungkol sa pagbabago ng sabi nito. Ang pag-aaralan ng COMELEC sa RBH 7 ay kung kinakailangan pa ba ang boto mula sa Senado. Ayon kay Garcia, mahirap pa magsalita hinggil sa issue, lalo na kung spekulasyon pa lang naman ang pagsusumiti sa kanila ng RBH 7. Ano ba yan? Voting jointly or voting separately? Yan ang legal issue. Pag voting jointly, kahit hindi kasama ang Senado, parang ganun ang dating. O kahit isa lang sa Senado. Pag voting separately, kailangan mo ng 3/4 ng House, kailangan mo ng 3/4 ng Senado. Alam namin ang issue. In the meantime, ayaw muna namin magpadala doon sa issue na yan. Kasi nga, masyadong premature sapagkat hindi naman pinapadala pa sa atin. Napakahirap kasi sa aming responsibilidad na kaatak. Ang tiyak ayon sa COMELEC Chief ay ang kanilang magiging pagkilos at pag-aksyon sa resolusyon ay nagkaayon sa nakasaad sa Ligang Batas. Samantala, umaabot na ngayon sa 1.5 milyon ang nakapagpatala sa nagpapatuloy na registration period ng COMELEC para sa 2025 elections. Dahil dito, sinabi ni Garcia na aabot ng hanggang 3.4 milyon ang mga bagong botante mula sa target nilang 3 milyon. Kasama sa inaasahan ni Garcia na mapapasama sa bilang ang mga overseas Filipinos na nagsimula ang pagpapatala noon pang nakalipas sa taon. Ang panawagan lang ni Garcia ay sana bumoto ng tama mga ito pagdating ng eleksyon.
Mas madaming botante, mas maganda, mas maayos. Subalit, again, yung dagdag na botante, dapat naman boboto ng tama. Yun yung aking dating panawagan. Kasi, kaya dagdagan ko nga ng botante, pagkatapos naman masasayang yung boto nila. Dahil sa sila ay nagbenta ng boto, o kaya dahil sila ay tinakot, o dahil sila ay na-terrorize, o dahil sa nagpagamit lamang sila, kaya sila nagparehistro. Parang baliwala yung registration kapag ka nagkaganon. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. DZAR Sunshine Radio. Report. Arnis, opisyal nang ituturo sa lahat ng miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Si Paul Montibon sa detalye ng balita, Paul. Tony, tama ka dyan. Opisyal nang ituturo sa lahat ng miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang martial art ng bansa na Arnis. Personal itong ipinagutos ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ito matapos na dumalo at masaksihan ng General ang Arnis exhibition ng mga miyembro ng Philippine Army sa culmination activity ng ika-127 anibersaryo ng Philippine Army dito sa Camp O'Donnell, Capas, Tarlac. Ituturo ang mga ito sa mga kawani ng Philippine Navy, Air Force at iba pang major services ng AFP. Layo ng nasabing kasanayan na maging bahagi ito ng pangkalahatang kakayahan ng mga sundalo sa pagtatanggol ng institusyon at proteksyon ng mamamayang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa balita at serbisyo. Seguridad ng mga pasahero sa mga pantalan sa Holy Week, tiniyak na Philippine Ports Authority. Si June Samson sa detalye ng balita. June. Iqbal, kinupirma ng Philippine Ports Authority na mas pinaigting pa ang mga programa para sa kaligtasan at seguridad ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong Semana Santa. Kasabay niya na nakipagpulong ang PPA sa Philippine Coast Guard at sa isinasagawang coordination meeting ay nag-usap ang mga opisyal para palakasin ang kanilang koordinasyon at tiyaking maayos ang mga sistema na itinatutupad sa mga pantalan sa Southern Tagalog na isa sa mga lugar na dinarayo tuwing holiday. Layunin din ng pagpupulong na mapag-usapan kung ano pa ang pwedeng maitulong ng bawat maritime government agency para mapaganda pa ang serbisyo sa publiko. Kaugnay nito ay magde-deploy ang PCG ng dagdag na K9 units at sapat na security personnel na magiging katuwang ng PPA sa pagpapatupad ng mga regulasyon para hindi naman mahirapan ang mga senior citizen o may kapansanan na bibiyahe ngayong Semana Santa ay naglaan ang PPA ng 2 electric vehicle sa loob ng passenger terminal building sa Port of Batangas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Ipinanawagan ng mga naiwang pamilya ng mga nawawalang sabungero na buksang muli ng Senado ang kaso hinggil dito. Partikular nila na ipinanawagan ito kay Senator Joel Villanueva na mula rin sa Bulacan kung saan marami sa nawawalang sabungero ang taga rito. Maging ang regular na case conference sa Department of Justice nila ay bigla na lang nahinto taong 2021 nang mawala ang mga sabungero, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin makamit ng mga naiwang pamilya ang hustisya. Sunshine News Blast. Issues sa ekonomiya at politika dapat paghiwalayin para sa katatagan ng bansa. Ayon kay PBBM, si Creseline Catarong sa balita. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng paghiwalay ng politika at ekonomiya upang maipagpatuloy ang katatagan at pag-unlad ng bansa. Sa kanyang panayam sa Fireside sa World Economic Forum sa Palasyo ng Malacanang, sinabi ito ni Pangulong Marcos bilang tugon-aniya sa mga isyong kinaharap ng Pilipinas, lalo na sa relasyon nito sa ibang bansa. Tulad ng nakaraang administrasyon, muling nanindigan si Marcos na ang tanging paraan upang itaguyod ang foreign policy ng bansa na friend to all and enemy to no one ay ang paghiwalayin ang politika at ekonomiya. So it is not that simple, but we must continue to make that delineation and hopefully we make the right choices so that our political stability, our political sovereignty and sovereign rights are defended robustly.
Sinabi pa ng Pangulo na ito ang dapat gawin upang lumago ang ekonomiya habang matatag ang politika sa Pilipinas. As long as we have a guiding principle, and that is to separate the two things as much as possible. It's not necessarily, it's not a binary solution, but it is something that we need to do if we are going to continue to grow the economy and yet maintain our political stability in the Philippines. Ang mga talakayan ng WEF ay nakasentro sa potensyal ng bansa bilang strongest performing Southeast Asian economy ngayong 2024. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News. Posibilidad ng Duterte tandem sa 2028, sinagot ni VP Sara. Narito ang balita ni Jason Rubico. Sa naganap na laban kasama ang Bayan Prayer Rally, ipinahayag ng isang dating opisyal ng palasyo ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya naman, hirit ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa taong bayan sa susunod na eleksyon sa 2028. Ang sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang magama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente ng bansa. Binigyang diin ni Panelo na wala siyang nakikitang ibang tao o politiko na karapat-dapat sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, kundi ang mag-amang Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang tanong, posible kaya ang Duterte-Duterte tandem sa 2028? Sinagot yan mismo ni Vice President Duterte habang nasa kanyang official visit sa Cambodia bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o CIMEO Council. Nagpalabas po tayo ng statement, kamakailan lang, sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Ganun po talaga yung relationship namin before 2016, bago pa man siya naging Pangulo. Nung naging Pangulo na siya hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin ni former President Rodrigo Duterte. Hindi kami nag-uusap ng politika kapag kami ay nagkakasama. Lagi yung mga concerns ng kanya-kanyang pamilya yung napapag-usapan. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na wala siyang ideya sa managing usapan ni Panelo at Duterte. Hindi ko alam kung sila ay merong pag-uusap kasi wala naman ako doon, hindi ko narinig. So, hindi ko alam kung ano ang pag-uusap ni Atty. Panelo at ni former President Duterte. Samantala, naitanong naman kay Vice President Duterte ang arrest order na ipinalabas ng Senado laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Well, hindi naman mag-matter yung advice ko ay yung opinion ko as leader. Pero una nang ipinahayag ni Vice President Duterte na siya ay nakikiisa sa panawagan na pairalin ang batas at katarungan sa hinaharap na issue ni Pastor Kibuloy. Aniya, ang mga ginawang pagdinig laban sa butihing pastor ay isang pandarahas, hindi patas at isang trial by publicity. Ito naman ang naging payo ng pangalawang Pangulo sa hakbang ng House of Representatives laban sa franchise ng SMNI. I would suggest sa SMNI to consult their lawyers kung ano yung pwede pang legal options nila with regard to their franchise. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Sa iba pa ang balita, schedule para sa pagtalakay sa prangkisa ng SMNI ay pauubaya sa liderato ng Senado ayon kay Senator Grace Poe. Si Angel Pastor sa report. Araw ng Miyerkules ay pasado sa Kamara ang House Bill 9710 o panukalang pag-revoke sa prangkisa ng Suarasug Media Corporation, mas kilala bilang SMNI. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na may tangkang tanggalan ng prangkisa ang isang broadcast corporation.
Sa Kamara, prioridad ang proseso. Buwan ng Nobyembre, unang nagkaroon ng pagdinig kaugnay sa prangkisa ng SMNI. Matapos ang 4 na buwan ay agad na itong ipinasa sa ikatlo at huling pagbasa sa plenaryo ng Kamara. Pero dahil sa kailangan ng isang batas para matanggal ang prangkisa, ay kailangan muna itong dumaan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa Senado, tila may pag-aalinlangan dito si Senadora Grace Poe, ang chairperson ng Senate Committee on Public Services na siyang nagtatalakay sa isyu ng mga legislative franchises. Sa isang payag, sinabi ni Poe na dahil sa ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na may natatanggalan ng prangkisa, ay kailangan ito ng masusing pag-aaral at paghimay. Kailangan anya na magkasundo ang lahat ng mga miyembro ng kanyang komite sa kung anuman ang magiging desisyon. Sa schedule naman ng pagtalakay nito ay pinauubayan ng senadora sa mga lider ng Senado. Paliwanag niya hindi kailanman naging prioridad sa Senado ang pagpasa ng isang panukalang batas na may kinalaman sa prangkisa. Ang pahayag ni Poe ay sinigundahan naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na miyembro ng kanyang komite. Para kay Senator Bato, dapat tratuhin lamang ito bilang isang ordinaryong panukala. Kung kinakailangan i-prioritize, depende sa liderato ng Senado kung anong decision niya para sa treatment ng bill na yan. Pero hindi ko mananawagan na i-priority. Sa isang hiwalay na text message sa mga mamamahayag, sinabi ni Senadora Amy Marcos na wala siyang nakikitang anumang matibay na dahilan kung bakit hindi dapat tratuhin ng HB 9710 tulad ng ibang panukalang batas. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Samantala, Armed Forces of the Philippines o AFP nakahanda na para sa darating na Balikatan Exercise 2024. Si Almar Porzuelo sa detalye. Sa susunod na buwan na gaganapin ang taunang Balikatan Exercise ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ngayong taon, kasama ng Pilipinas sa pagsasanay ang bansang Amerika at ilang observer mula sa kalyadong bansa. Ang nasabing exercise ay inaasahan na lalahukan ng nasa mahigit 16,000 na personnel na kinabibilangan ng 11,000 mula sa US at 5,000 naman mula sa AFP. Layunin ng balikatan na maipakita ang kakayahan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa nasasakupan nito at upang ipakita na mas tumatag pa ang relasyon ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Sa isang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, inihayag ni Colonel Michael Lujico, ang executive agent ng Balikatan, na idaraos ang nasabing aktibidad sa mga lugar ng Rizal, Palawan, San Fernando, La Union at ang maritime sinking exercise naman ay gaganapin sa coastal area ng Lawag sa Ilocos Norte. It will be in Ilocos Norte, particularly off the coast of Lawag. Sa kauna-unahang pagkakataon, susubukan ng AFP na gawin ang ilang aktibidad sa mahigit o lampas pa sa 12 nautical mile limitation kung saan lalampas na ito sa territorial waters ng Pilipinas. We will be moving from point A to point B. We will be utilizing the western side of Palawan, extending beyond our 12 nautical miles. So this is also a new thing that we are doing. We've done group sails before. Okay, but this time we will be going beyond our 12 nautical mile limitation. Para kay Lujico, wala silang dapat ipangamba sakalimang may makasalubong silang Chinese vessel sa lugar ng Balikatan. Ito'y kahit paggaganapin ang Balikatan sa lugar na itinuturing na international waters. All countries, big or small, has the right to defend itself. And this right is absolute and inalienable. We are not deterred by how other countries think about what we're doing. Ayon naman kay Philippine Navy Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng West Philippine Sea, ang mga Pilipino ang may karapatan sa West Philippine Sea at mandato nila na protektahan ang sakop at pag-aari ng Pilipinas. We do not care about China's behavior. The AFP, the Navy and the AFP is concerned about our mandate to be able to protect the integrity of the national territory, our sovereignty and the Filipino people. Dagdag naman ni Lujico, layo ng Balikatan na ipamalas kung ano ang kakayahan ng Pilipinas pagdating sa pagtatanggol sa nasasakupan nito. Balikatan exercise is a demonstration of our combat readiness. The entire intent here is to deter, and if we cannot deter, we will defend. And when we defend, the objective is to win. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Porzuelo, SMNI News. Samantala'y bagong pinuno ng Visayas Command itinalaga ng Armed Forces of the Philippines, nagbabalik si Almar Porzuelo.
Itinalaga ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang bago nitong commander para sa Visayas Command o VISCOM kasunod dito ng pagretiro ni Lieutenant General Benedict Arevalo sa serbisyo matapos ang halos 40 taon bilang opisyal ng militar at bilang kadete. Sa ginawang joint retirement at change of command ceremony na pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romy Browner Jr., umalili sa pwesto ni Lieutenant General Arevalo ang kanyang deputy na si Commodore Oscar Canlas Jr. Si Commodore Canlas na ngayon ang mangunguna sa kampanya ng AFP sa Visayas. Si Commodore Canlas ay miyembro ng Philippine Military Academy Basic Class of 1991. Siya rin ay nadestino bilang Inspector General ng VISCOM at humawak ng iba't ibang posisyon sa Philippine Navy. Sa kanyang talumpati, inihayag ni General Browner na sa pagdating ng bagong commander ng VISCOM, hinimok nito ang tropa ng Visayas Command na ito ay suportahan at panindigan ang matayog na kahusayan na naging pamantayan na ng Visayas Command. Samantala, hindi naman matatawaran ang nakamit na katagumpayan ng VISCOM sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant General Arevalo. Patunay rito ang daan-daang miyembro ng komunistang grupo na sumuko sa pamahalaan at mga nasawing rebelde dahil sa mga enkwentro. Maliban pa dito, ang daan-daang armas na narecover ng mga sundalo. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Almar Forzuelo, SMNA News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Isa sa sanhi ng mga kaguluhan sa mundo ang kawalan ng akses sa malinis na tubig. Ayon ito sa 2024 United Nations World Water Development Report. Sa datos, nasa 2.2 bilyong katao ang halos hindi nakakainom ng tubig, habang 3.5 bilyon katao ang walang akses sa malinis na tubig. Sa World Water Day 2024 ngayong March 22, sinabi ng UN na sana'y matugunan na ito at mabawasan ang tensyon, kaugnay sa kawalan ng supply ng tubig na isa sa basic na pangangailangan ng tao upang maiwasang lumala pa ang kaguluhan sa mundo. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Carla Abellana, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sports News Blast. Posibleng gaganapin sa MOA Arena, Pasay City o sa Smart Araneta Coliseum, Quezon City ang 2025 FIVB Men's World Championship. Kasunod ito sa pagkapanalo ng bansa sa bidding bilang host country na naturang volleyball event. Inaasang nasa 32 koponan ang tutungo sa Pilipinas sa September 12 hanggang 28, 2025 para maglaro. Ito na rin ang muling pagbabalik laro ng Team Pilipinas simula noong 1974 edition ng kompetisyon sa Tehran, Iran. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal Carlo de la Peña, partner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News Blast. Matutuloy na sa April 24, 2024 ang Dubai leg ng pagtatag World Tour ng P-pop group na SB19. Ayon sa kanilang sariling talent agency na Wanzi Entertainment, gaganapin ang concert sa The Agenda Dubai Media City. Kung matatandaan, November 2023, sana gagawin ang Dubai leg ng concert, subalit October 2023 ay inanunsyo ng SB19 na suspendido muna ito kasabay ang iba pang Asian legs ng World Tour. Samantala, ang nasuspende ring Japan leg ay tuloy na sa April 29 at gaganapin ito sa Japan Pavilion, Torokazawa, Sakura Town, Saitama, Japan. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. Para po sa ating Words of the Sun sa araw na ito, lawlessness is impunity in the eyes of the Almighty Father. Ang kawalan ng batas ay katampalasanan sa mata ng makapangyarihang Ama. Sunshine News Blast. Muli inyo pong napakinggan ang kabuuan at kalipunan ng ating mga balita ngayong pong tanghali ng Biyernes, 22 tayo sa buwan ng Marso taong 2024. Sa ngalan po ng buong puwersa ng DZAR 1026 Sunshine Radio, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, kami po naman ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Tony Cuevas. At ako naman po, si Val Divina Gracia. Muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Happy weekend! Mabuhay ang... Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito?
Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.